yung mga questions kahapon patungkol kay Harry Roque, kay aking mahal na kaibigan. At ang pinag-uusapan ngayon, mga palangga, siya pa rin. Okay, tignan natin yung mga headline na yun nga, nagbida-bidahan siya. At itinanggi nga yan ni Spokes Harry Roque during our interview kahapon, di ba? Na hindi niya pinanghihimasukan ang kaso diyan sa ICC. Ang sinabi nga dyan ni Harry Roque ay, okay, sabi niya ay nagbigay lamang siya ng idea or suggestion sa pamilyang Duterte dito sa additional legal remedy at ito ay labas sa ICC at pinaalam naman niya sa pamilyang Duterte. Sumagot na nga si Spokes Harry Roque at meron siyang written answer dyan. Written, okay. Hindi scripted pero written, di ba? Hindi scripted katulad ng dalawang hunghang. Sabi niya, I cannot be blamed for devising remedies to bring former President Duterte home alive. No such idea can be characterized as a crazy scheme. In fact, the Vice President acknowledged that we have discussed the domestic legal remedy on numerous occasions, and I have deferred to VP's decision to hold the domestic legal remedy in abeyance pending the outcome of the interim release. Okay? So, sinasabi ni Spokes Harry Roque na pinapaalam niya nga sa pamilyang Duterte. Pero ang sabi naman ni Kaufman yan, yung mga ganong plano daw ni Harry Roque, actually, hindi naman plano yun eh. Idea yun eh, di ba? Na, well, okay? Sabi niya, with this plan, he could very well have jeopardized the defense's efforts to release the former president. I have made it known that I would find it hard to forgive him for that, and I refuse to entertain his ramblings. So, number one, mga palangga, mga kababayan, ay nagsisinungaling si Kaufman, alright? Nagsisinungaling sa taong bayan na pinanghihimasukan ni Spokes Harry Roque. Ito natin yung mga ano na to. Okay? Ang kaso ni Pangulong Duterte. Hindi po siya nangihimasok kasi when you say nangihimasok ka, pinanghimusukan, pinakikialaman niya yung existing case sa ICC. Di ba? Hindi siya nag-interfere. Sinasabi lang niya na pwede itong, baka pwede natin gawin through that domestic legal remedy at i-file yung case kasi I was there nga, di ba? Dito sa Dutch law o Dutch government. So si Kaufman, nagtala-tala, di ba? Nagwawala. Okay? Ano daw? Okay. Ano yon, Lynn? Ano yung palangga? Anong experience? Ano yan? Hindi ko maintindihan. Bakit may 50x EXP? Okay. Mga kababayan, ulitin natin, si Harry hindi nagbidabidahan. So, dapat ito hindi pag-aatake kasi syempre, ang twist nitong mga mangga, yung mga nakikinabang kay mangga, yung pinapalamo ni mangga ng lechon, okay, lalo yung mga lumamon dun sa daig. Okay? Yung mga sinusuhulan na mga kuda para itaas si Kaufman, 'di ba? Hindi ito pag-aatake kay Vice President Sara Duterte. Alam natin na ang daming issue na kinakaharap ni Inday Sara, and good thing itong impeachment ay nagdesisyon na nga ang Korte Suprema na ito ay unconstitutional, but recently itong mga hunghang sa Kongreso, okay, ay nag-release na naman sila nagawa na naman sila ng resolusyon, yun nga, para sabihin nila na ipagpatuloy ang impeachment case ni Inday Sara. I think, sabi nila, magdesisyon daw sila ng August 6. Pero I doubt it na, mas mangingibabaw pa yung desisyon nila compare sa Korte Suprema. Okay. Kaya sinasabi ko, si VP Sara, too much on her plate. So it's good na meron mga katulad ninyo, katulad natin, katulad ni Harry, na nagmamatsyag. Okay? Sabi ko nga, hindi porket nag-hire ka ng lawyer, ay susunod ka na lang sa lahat ng gusto niya. 'Di ba?
Dahil yung mga lawyer na yan, hindi mo alam, may mga problema sila sa buhay nila. Hindi natin alam si Kaufman. Marami pala siyang binibitbit na problema, kaya naman gigil na gigil sa kay Harry Roque. At sinasabi niya na, na pwedeng makasira o makaantala ang pangingialam ni Harry Roque dito sa kaso. Hindi naman nakikialam si Harry Roque sa ICC. Ang sinasabi lang ni Harry, na inapprove na nga yan ni PRRD at sinasabi din ni Inday yan, ay, titignan lang and one step at a time. Masyadong insecure si Kaufman. Sino ba yan? For her yan. Para lang yan sa pera. Hindi yan para sa prinsipyo. Ang mga abogado, alam nyo yan. Pera-pera lang yan. Hindi man lahat. Unang-una, banyaga yan. Dapat nga kinuha niyang co-counsel si Harry dahil alam ni Harry ang political status or issue o yung nangyayari sa Pilipinas at ang, yung nangyayari mismo kay Pangulo Duterte kasi naglingkod siya yan eh. Pero kitang-kita mo naman ang kaangasan at kabastusan ni Kaufman. Even kay Hanilet, nakakalimutan niya na si Hanilet ay nanay ni Kitty. Okay? Na mga kliyente niya. Sabi nga ni Zara Lina, Kaufman, it has been 4 months, wala pa ring result. Yun nga, yung 50 days niya bago final, yung pagbasura ng kaso ni PRRD because of lack of jurisdiction, then yung interim release na yan, pinag-usapan nga namin kanina dun sa group namin, kaya mahal na Reyna Edwin Amora. Now, dito na tayo sa the best part. Based dun sa sinabi ni Spokesari, 4 na beses na hindi nakadalaw si Miss Hanilet Abansenia, no nanay ni Kitty. Nabasa ko yung mga palangga ko dyan sa Dahig, hindi yung mga alpoterang bangaga na nakikipagsabuatan kay Kaufman, na nalulungkot sila na 3 days na hindi wala silang update kay Pangulong Duterte. But meron akong update sa inyo. Exclusive. Okay? Okay, exclusive to ha. Pero hindi ko na lang sasabihin kung saan galing kasi baka managot ang mga dapa. Baka yun naman baka mapigilan itong mga bagay-bagay na ito. Si Pangulong Duterte ay pinaglutuan siya. I think kailan ba yun? Kahapon. Basta hindi ko alam kung kahapon o the other day. Pinaglutuan siya ng Suriname friend niya, okay, sa loob, sa kitchen, ng fried rice at saka may nabili daw na bagoong. Okay, talagang wala daw talagang gana si Pangulong Duterte kumain. Nakahiga lang, ayon sa aking source. Sabi ko sa inyo eh. So, wala talagang gana ang Pangulong Duterte. Nag-hi daw sa kanya itong itong ibang lahi na ito, o di ba? Di ba? Sino kaya itong ibang lahi na to? Hi, Mr. President, how are you? Ang sagot lang daw niya, I'm okay. Then, nasabi sa atin na kumain siya ng sinangag, okay, na may bagoong. Basta yun ang nakarating sa atin. Para just to ibalik yung kanyang appetite. Nakakalungkot, pero nung narinig ko yun, I'm happy na, alam nyo ba, na pag kumain ka ng nakasanayan mong pagkain like tuyo, bagoong, nilagpang o kung ano pa lang, parang wow, it's heaven, di ba? Siguro yun yung nararamdaman ni Pangulong Duterte. So yun po yun, itong mga nakaraang araw, nakakain daw ang Pangulong Duterte, pero at the same time, ganun pa rin, kung paano siya din describe ng kanyang pamilya, ganun pa rin. Yun ang nakarating sa atin. Balik tayo kay Hanilet. Sabi ko nga, bakit 4 months? 4 months. Teka, tingnan natin yung mga 4 months. Bakit nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari na hindi o na biglang hinarang, okay, ang visitation rights ni Hanilet. Unang-una, ang abogado o yung depensa, yan si Kaufman, ang nagre-rekomenda kung sino-sino ang pwedeng bumisita. Pwedeng, of course, family, friends, and journalists. Pwede yun eh. So,
Pero hindi siya yung nagdedesisyon. Siyempre, ang ICC authorities pa rin, hindi siya. Magre-recommenda lamang siya. Pero, pwede niyang, kunyari ako, okay? Pwede ba, Kaufman? Kasi magkaibigan naman tayo at ako'y supportado ko si PRD. Pwede bang ilagay mo ako dun sa list? Actually, pwede yun pag ginusto niya. Aaprobahan nga lang ng authorities. So, sabihin niya, ito, matagal na itong nakikipaglaban, baka dadadadada. So, pinapakita ko lang sa inyo na even though hindi siya yung final, hindi siya yung decision maker, pero siya yung may power para i-endorse kung sino ang mga nagbisita. So, obviously, lumabas sa bunganga ni Kaufman yung statement niya na, ito, tignan natin to. Yung dun sa scripted interview nila, wait a minute, hanapin ko lang yung yung scripted written interview nila. Okay. All right, here, I think, okay, here we go. Okay, ito yung tanong. There have also been statements that former President Rodrigo Roa Duterte is unaware of his case and that his lawyers are not visiting him. How accurate are these claims? So sinasabi dyan ni Kaufman, these are baseless claims circulated by petty-minded and self-interested individuals who have a reason to vilify the defense. As you know, sabi niya, we visit the former president on a daily basis. You see us coming out the prison, I don't think so. A lawyer, will visit every day. Walang ganon. I don't think na magbibisita ang lawyer every single day. Mag-a-agree kayo sa akin. So dito pa lang nagsisinungaling siya. Nandun ako sa dahig, hindi ka naman everyday doon eh. Dapat nakikita namin doon kung everyday ka. 'Di ba? Pwedeng bumibisita pero hindi everyday. Pero balik tayo dito sa issue kay Janet. Ito po, mga kababayan, malinaw na vicious, vindictive ito si Kaufman. Bakit? Kasi based dyan sa kanyang interview, 'di ba? Sa kanyang scripted written interview, inatake niya si Hanilet. Kasi si Hanilet lang naman ang nagsabi nito eh. Na hindi na nga niya alam, 'di ba? Ano ba yung eksakto sinabi ni Hanilet doon? Hindi na nga niya alam kaya wala mang bumibisita na lawyer, ganyan-ganyan. Kasi, yun siguro, yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, dahil nagalit si Kaufman, ito ngayon ang ganti niya kay Hanilet. And Kitty, you should speak up, darling. You have the right dahil kliyente kayo eh. And I hope talaga makikita ni Vice President ito, makikita ito ni Baste, makikita ito ni Pulong. Hindi mo hayan yung banyaga, gaganunin. Nasusuppress na nga, binastos na nga ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na mga putang ina doon sa Villamor Airways. Si Hanilet at saka si Kitty. Tapos mismo yung lawyer na binabayaran ng pamilya, babastusin ng isang kapamilya ninyo. At at ang nanay ng anak ni Pangulong Duterte. Forget about your feud kung meron man. Papayag ka ba? Ako, kahit nasabihin pa, let's say for kunyari, siguro ba yun, baka alam na to ni Inday. Hindi ako papayag kahit hindi ko kaano-ano si Hanilet. Kung gano'n yung situation, ha? Gaganunin ng banyagang ito na binabayaran lang kita para dumipensa sa tatay ko o sa kuya ko o ano man. Papayagan kitang bastusin mo ang mga kaibigan ko na nandiyan lang para pumrotekta. Anong vested interest dyan ni Hanilet? Sige nga. Mga kababayan, para sa akin, dahil 4 na beses hindi niya pinayagan o hindi natin alam, sino ang magkokontrol niyan? Sino ang magka-cancel ng visitation rights ni PRRD? Ibig sabihin, asshole si Kaufman. Why? Sa tingin nyo ba, pag hindi bumisita si Hanilet, diyan ng 1 linggo, 1 buwan, sinong manghihina? Si Hanilet ba o si PRRD? Kaya nga nagtitake turns ang mga magpamilya. Dahil hindi kaya ni Inday na manatili dyan sa dahig. Hindi rin kaya ni Pulong. Hindi rin kaya ni Baste. Hindi rin kaya ni Kitty dahil nag-aaral siya.
Si Hanelet, hindi rin kaya kasi may mga business din siya. Tapos babastusin mo ang partner at nanay ng client. Okay. Nanay, nanay ng anak ng kliyente mo. Hindi magsasuffer si Hanelet. Malulungkot lang siya. But she's very strong. Sino ngayon magsasakripisyo? Eh di si Pangulong Duterte, nagamorto-morto ng CCPRRD, nasanay siya na may everyday, okay? Na may everyday na nag-ano sa kanya, may nagbibisita sa kanya. Doon sa mga 50-50, you will know one day. Na sinasabi ko dito, tama. Lalabas at lalabas lahat ito. I'm telling you. Tama ba na haharangan ni Kaufman? Huwag ka na magsinungaling, Kaufman. Putang ina. Diba? Ano, nakikipag-connives ka na sa mga alpotera? Diba? Bakit si Kaufman tinatawag na fugitive si Harry Roque? Eh, gago ka pala, Kaufman. I don't care kung siya kinuha ni Inday Sara. Hindi naman ako tao ni Sara. Hindi naman ako bayaran ni Inday Sara para hindi ako mag-speak up. Iulol yan. Fugitive, gagamit ka ng word. Sabi ka niya, buti nga si Harry, walang sinabi against sa kanya. Pinaliwanag lang. Ibig sabihin, nag-a-agree si Kaufman sa kay Marcos Jr. sa panggipit kay Harry Roque, kaya natutuwa siya o ayon sa kanya na fugitive si Harry Roque, na hindi niya alam sa pakatangan niya kung bakit naging fugitive si Harry dahil gustong gurgurin ng putang inang Marcos, Lisa Tanas, na gusto niya makipag-meet and greet sa Malacanang. Ulol yan. Wala akong pakialam kung kinuha yan ni Inday. Wala akong pakialam kung kinuha yan ng pamilya Duterte. Nagbe-base ako, sige nga. Tama ba? O sige, fine. Galit kayo kay Hanelet. Hindi naman yung mga kapatid. Yung mga alpotera lang naman ang galit sa kanya eh. Tama ba na walang bisita si Pangulong Duterte for 4 days? Sige nga. Okay, may gugurgurin tayo. Si Teresita Concepcion. Okay, troll. O, alpot ka. Okay, bye, darling. Enjoy your life. Get a life like the alpoteras. Get a life. Tama ba yon? Sige nga. Dahil gigil na gigil si Kaufman, ako nakikita ko gigil siya eh. Kaya sabi niya, petty-minded person. Alam na ni Kaufman kung sino yun. Hindi naman tayo tanga. Yung interview na yan, yung written na yan, dapat, yung pamilya, dapat, I don't know kung approve yan sa family. Dapat yung mga interview na yan, I just don't know, inaaprubahan niya ng pamilya. Sabi niya, ito, maglalabas ako, di ba? Ipo-forward muna niya sa family. I just don't know kung finorward yan sa family. If they have group chats, itong ilalabas natin sa interview. Pero alam natin na scripted yun, written yun. Kasi wala siyang maipakitang correspondence. Let's say, for example, kung kunyari lang, sa kaso-kaso, ako yung abogado, pipigayin ko si Kaufman na si Chipmunk, nasaan niya mga putang inang correspondence yung mga kasinungalingan? Wala silang mailalabas kasi gawa-gawa lang nila. Di ba? It's either text, kasi hindi yan call. Pwedeng text, text messages or signal or WhatsApp or Facebook. Now what, mga kababayan? So, akala nyo ba si Hanelet, nung hindi siya nakadalaw ng 4 na araw, which is, yun ang nabanggit, sa tingin niyo ba si Hanelet ang kawawa dahil hindi siya nakapunta kay Pangulong Duterte? No! Si Pangulong Duterte yung kawawa sa loob. Hindi po pwedeng ibubuli si Hanelet. Kitty, I hope you're listening, darling. Hindi dapat binubuli ang nanay mo ng abogadong binabayaran nyo. Hindi naman kami stupid na hindi namin malaman. After na nag-release ng interview si Hanelet, nung una niyang dumating doon na napanood ko sa Duterte Street, na hindi nga dinalaw ng abogado, hindi na nga niya alam, di ba? Yun ang statement ni Hanelet. Ang sabi ni Joel's Cooking TV, lahat na lang mga demonyo, binabanatan natin. Pero dahil sarado ang utak mo, okay, I will gurgur you, then go back and get a new, get a neutral account, darling. Okay? Ngayon, mga palangga,
Pwede naman nila sabihin, ano daw? Ano yung comment nyo dito? Yeah. So, alam ko, baka dinidiscriminate na si Hanelet. Ay, kasi ano ka lang, baby, you know, sa alam niya, common law wife ka lang. Nandoon na nga yung pattern. Wala namang issue. March, April, May, June. Smooth sailing ang lahat. Nagtitake turn si Mrs. Zimmerman, di ba? Si Kuya Bong Duterte. Walang naging problema yung visiting. Pero bakit ngayon nagkaroon ng problema nung si Hanelet na? Tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, itong si Kaufman, vicious and vindictive. Hindi siya human being para sa akin. Creature. Di ba? Kailangan natin hubaran. Alright? Magugurgor. Magugurgor talaga. Talaga gugurgurin kita, lalo na ang karakter ka. Gurgur ka ngayon,